After ng Landingan Viewpoint is pupunta naman kami dun sa Siita Nature Park. So malapit na lang din to, ng mga 20 minutes na lang from Landingan Viewpoint is mararating mo na yung Siita Nature Park. So ang goal namin for today is maabot na pa namin na makapag river cruise pa kami ngayong araw. So, andito na tayo sa entrance ng Siiton Nature Park. So, ang fee dito is 25 pesos lang for logical fee, tapos ang overnight camping is 100 pesos each. So, hindi siya ganun ka mahal. So, may mga cottage din dito kung saan pwede nyo i-set up yung inyong mga tent. Ano po yung river crossing eh? Ay, river crossing. River crossing po. Doon. Kasat. Sige ba? Salamat. Apa, salamat po. Daw. Paglapag ng mga gamit ay nag-start na ulit na kami agad ng river cruise kasi nga hinahabol namin to, na magawa namin to bago matapos yung araw. So ang price ito is 175 per head. Ang problema lang, may minimum dito na 5 katao. So dalawa lang kami. So kailangan namin bayaran yung buo. Pero fortunately is binigyan nila kami ng discount. Pero malapit sa ano. So start na ang river cruise. Itong river pala na to, ang tawag dito is Siita na River. So kung makikita nyo, malaki lang na ilog na to at napakaraming mga rock formation. Mag-i-enjoy dito yung family ko pag bitbitin ko sila rito. Yung family ko mag-i-enjoy yung dito. Yung? Family ko. Family ko. Ganda.
Dito na. Bakit kuya kailangan pa lumipat? Ba't? Hindi po sir. Yan po sir. Mas kasi Ah, yun kasi sir, masyado siyang magalaw. Yan, Oo nga, nakatayo tayo magpa-picture pwede. Hindi siya magalaw to. kaya kanina kinakabahan ako, gilid na eh. Normal na kasi na pagawin ganun. Dahil magalaw po dahil yung mga awit-awit. So kung mapapansin nyo guys, is pinalipat nila kami sa ibang bangka, which is more stable daw kasi doon sa unang bangka na sinakyan namin. Tara, picture tayo. Oo nga, ano ba? Utak, ano? Parang pyramid. Kasi ito parang, oo nga, no? Brain rock, pyramid. Ang ganda. Ay, kaya nabutan mo, gato na. So, nag-landslide yan. Ganyan na yan. Awig niya ng konti yung nasa Palawan, ano? Parang may napanood ako na vlog na sinasabi nakalubog raw to dati sa dagat. Parang ano. Sabi, isang bisita natin sa Tagalog. Ay, totoo yun, Tay? Distant sa ito ang tinatawag ng lipid. Lipid. Ipit. Sa Tagalog po sir, masikip siya. Masikip po. Big. Ito naman, sir, yung ano, sa lupit, sir. Bakit? Dito, sa lupit. Naka-register. Ano naman po sir, ang tinatawag ng nakakaw? Tamaw ni Pacquiao po. Oo, ano. Hindi pa po siya nakarating dito, pero tamaw niya, sir. Nandito na. Kaya, magkapalaw, sir, kaya malakas yung sir. Hindi. Magkalipit niya. Ayun nga, ano. Parang may humati, no? Oo nga, no? Kasi yung isa, gumanong siya, ibig sabihin, nakakabit siya dati doon. Ano kaya nangyari dyan? Kaya tinatawag namin na walang kurego na bato. Ang weird. Tapos dyan po sir, meron pong nananalangin na bato. Oo nga, no? Nananalangin ka na pumapalakpak. Pero may nakatingin na ng mga archaeologists dyan, geologists doon sa nating bato. Sa korte sir, Anong sabi nila doon? Bakit daw? Kasi parang straight na pa ganun eh. Anong theory nila doon? ano sir, basta daw, dati daw pan, bye-bye. Nung panahon pa ni Noe daw, Oh. tagal-tagal na daw. Kasi yun sir, katulad din ang kwenta na ang mga gusto sa mga bato, katulad din sa panay dagat. Kaya nga kawig niyo yung sa may Palawan eh. Para tayo nasa Coron. Tinatawag ko talaga to sa harapan, Benny Palawan. Oo nga eh. Parang same ng bato sa dagat. Di ba yun, bata kayo, dito kayo liligo lang. Ethan Rock. So
ito palang spot nito is yung tinatalunan. So, yung cliff diving spot dito sa City Nature Park. So, medyo mataas ang bato na to guys ha. Mukha lang siya mababa, pero medyo mataas siya. Wow, ulit. Wow. Sir Ron. Ang lugar pala na to is hinahawag nila dun sa El Nido dahil sa mga rock formation. So, bilang taong nakarating na rin sa El Nido, Palawan, may pagkakahawig nga yung mga rock formation, yung mga cliff na makikita nyo doon sa El Nido, Palawan, dito sa mga rock formation at mga cliff dito sa Siitan River. Sige sir. So, dito sa last day ng ating Quirino Province ride is magagaling tayo dito sa Siitan Nature Park. So, after ng Siitan Nature Park, may dadaanan tayo. Ilan sa mga magagandang falls dito sa Quirino Province na hindi ganon katagal yung pag-hike. Ang una na nga dito ay ang Junuan Falls. Ay napakalapit lang niya sa kalsada, mga 10 to 15 minutes lang na paglalakad. Ang next naman natin is itong Mausug Falls, which is ito medyo malayo. Mga 30 to 40 minutes bago mo marating yung mismong falls, pero ang balita namin is napakaganda ng falls na yan. At after nito, dediretso na kami sa may Aurora. Dadaan kami saglit sa Dinadyawan Beach, which is isa sa pinakamagandang beach dito sa may Aurora Province. At after nun is tuloy-tuloy na kaming uuwi papuntang Taguig.
Junuan Falls. Ito lang entrance. Meron ba? Ah, meron. Ang laki nga. Wala nga pala kaming guide. Siguro dahil Lunes. Yung dahil Lunes kaya hindi nila na-expect na may pupunta. Kami lang, sariling sikap pupunta rito. Oh! Shit! Parehas ng sitwasyon dun sa Junuan Falls. Dito sa Masog Falls, wala ring mga taong nagbabantay. So, buti na lang may mga nakatira dito na nag-alok sa amin na i-guide kami papunta dun sa falls kasi mas mahaba yung trek na gagawin nyo dito compared dun sa Junuan Falls. So, nagbayad lang kami ng 300 pesos. Yun, mag-iingat ka rito. Pag dito nagkamali ka, natapukan mo na. Akyat. Kumpara dito, I survive Masog Falls.
Wow. Ganda nga, Jun. 2 levels, gago. Ang ganda. So yun ang dadanasin nyo kung gusto nyo pumunta rito. Paano umaakit yung gusto pumunta ron? Paano nila pinipilit? Kaya pa naman. Na-try ko nga mamaya. Nasira na raw yung hagdan papunta sa pangalawa. After ng Masog Falls, dumiretso kami dito sa Dinadyawan White Beach. So ito na yung last spot na pupuntahan namin sa ride na to. Maraming salamat sa mga nanood.